Matapos ang madugong labanan ni Shin at Kaji laban kay Gaku, narito ng vast review ng Chapter 71 at 72 ng Sakamoto Days, kung saan masusaksihan natin ang bakbakang Sakamoto versus Gaku. Dumating si Sakamoto sa eksaktong sandali na tila tatapusin na sana ni Shin at Kaji si Gaku. Nagsimula ang eksena kay Shin na nagulat sa biglang pagdating ni Sakamoto. Samantala, namukhaan naman ni Gaku si Sakamoto at napabulalas. "Oy, kilala ko ang taong to." Sa kabilang banda, si Kashima na nakamasid sa laptop ay nagulat din at tinanong kung ano ang ginagawa ni Sakamoto roon. Ipinaliwanag ni Gaku na si Sakamoto ay isang legendary former assassin na nakilala niya noon sa JAA. Makikita rin na naglalagay si Gaku ng eye drops, sabay banggit na matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong makaharap si Sakamoto. Bumalik ang eksena kay Sakamoto na naghahanda sa laban. Tinanong niya si Gaku kung siya ba ang may gawa ng lahat ng kaguluhan. Imbes sumagot, dumampot si Gaku ng bato at inihagis ito kay Sakamoto na maduling nasalo gamit lamang ang kamay. Agad sumugod si Gaku para sumuntok, ngunit naiwasan ito ni Sakamoto. Sa lakas ng suntok ni Gaku, nagkaroon ng malaking crack sa dingding ng kuweba. Napansin ni Sakamoto na lumalabas ang tubig mula sa bahaging iyon at inutusan si Shin na dalhin si Kaji at umalis. Una, inisip ni Shin na kailangan pa rin ng tulong ni Sakamoto, pero ipinaliwanag ni Sakamoto na tiwala siya kay Shin para tapusin ang misyon ng tagliligtas kay Kaji. Agad namang kumilos si Shin para sundin ang utos. Habang paalis na si Shin, muling sinuntok ni Gaku ang pader ng kuweba, dahilan para bumigay ito at bumuhos ang napakaraming tubig mula sa groundwater. Sa kabila ng pagbaha, nagpatuloy sa palitan ng suntok sina Sakamoto at Gaku. Maya-maya, nakita ng dalawang malapit sa dagat, sa lugar kung saan bumagsak ang eroplano. Sa loob ng cockpit, hindi makagalaw si Gaku dahil isinunturon siya ni Sakamoto sa pilot seat, sabay banta na kung gagawa siya ng masama sa mga kaibigan niya, tiyak na tatapusin siya. Binuhat ni Sakamoto ang upuan at hinampas ito kay Gaku. Ngunit nakasalo ito ng metal mula sa sahig at ginamit para harangin ang atake. Sa pagbukas ng maleta, lumipad ang isang pasaporte na mabilis namang sinunggaban ni Sakamoto at ginamit para hampasin sa mukha si Gaku. Sobrang lakas ng tama na nag-iwan pa nga ng marka sa pasaporte. Bagamat duguan na, nanatiling nakatanyo si Gaku at napangiti, iniisip na naiintindihan na niya kung bakit maingat ng kanyang boss pagdating kay Sakamoto. Sa isip niya, kung hindi nila ito papatayin ngayon, magiging malaking problema ito sa hinaharap. Biglang sumugod si Sakamoto, tinadyakan ng isang pakpak ng eroplano at dahil sa impact, napunta si Gaku sa kabilang bahagi ng pakpak. Kunin ni Sakamoto ang gulong ng eroplano, pinaikot ito at ginamit para mag-transportation papunta kay Gaku. Sa ere, ginamit ni Sakamoto ang gulong para hampasin sa mukha ni Gaku ng malakas na tuloy ang nagpatanggil ng koneksyon ng VR device ni Gaku. Sa huli, tinanggap ni Gaku ang kanyang pagkatalo at nagsabing masaya naman daw siya sa laban nila. Matapos ito, bumagsak si Gaku, sinaya, at tumagos pa sa isang pakpak ng eroplano. Matapos ang matinding laban, binanggit ni Sakamoto na tirik na tirik ang araw. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Toramaro na unti-unti nang nagigising. Sa kanyang isipan, nagtataka siya kung ano ang nangyayari ngayon. Pakiramdam niya iligtas siya at iniisip kung sino ang nag-aalaga sa kanya. Napansin niya na kakaibang paraan ng pagbibenda ng kanyang mga sugat. Maayos at maingat, halos katulad ng estilo ni Sakamoto. Sa pag-akalang si Sakamoto nga ang nagtitreat sa kanya, nagulat at natuwa. Ngunit nang tuluyan siyang magising, nadismaya siya nang makita na hindi pala si Sakamoto ang tumutulong sa kanya, kundi ibang tao. Disappointed siya dahil sa maling akalang ang tumulong ay ang tunay na Sakamoto. Pagkatapos ng laban, nagsalita ang test admin na si Usami at ipinaalam na nagkaroon ng kaunting aksidente. Sa kamalasang palad, dahil dito ay hindi na raw may pagpapatuloy ang test. Ipinahayag niya na officially tapos ang exam at batay na lamang sa mga kasalukuyang marka ng natitirang test takers, ibabase kung sinong papasa at sinong hindi. Binanggit ni Usami ang listahan ng mga pumasa. 7 silang lahat. Jay Urk, kilala bilang Kill Baby, Naoto Ramaro, Akira Akao, Mafuyu Seba,
Juichi Kaji, Taro Sakamoto at Shin Asakura. Nang marinig ni Toramaro ang pangalang ni Taro Sakamoto na siya palang nag-treat sa kanya kanina, medyo nalito siya. Sa isip niya, kawawa naman ang matabang taong yun na kapangalan ng isang Diyos. Maya-maya tinanong ni Usami si Sakamoto, "Pero ikaw ang legendary assassin, di ba? Ano bang ginagawa mo rito? Hindi kita nakilala agad kasi ngayon na kita nakita sa personal." Sumagot si Sakamoto na nandun siya for some business. Napangiti si Usami at nagsabing hindi niya kinakaalang legendary Sakamoto ay magiging ganito na kataba. Narinig ni Toramaro ang usapan at dito niya kinumpirma na ang matabang taong ito ay ang legendary assassin na si Sakamoto. Biglang na-disappoint at mag-quit agad sa pagiging fan. Sa isip niya, ano bang ginagawa ni Taro Sakamoto rito? Hero ko siya pero bakit tumaba siya mang ganito? Hindi ko mapaniwalaan. Diniboto ko ang 10 taong ko para maging fan niya pero ngayon, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Na-meet ko na siya pero disappointed ako. Dapat mahalin ko pa rin siya kahit anong mangyari. Pero bakit ganito? Nagtanong pa siya sa sarili kung madidisqualify na ba siya bilang fan, kung isa lang ba siyang dating bandwagon na sumakay lamang sa uso noon. Nang marinig ni Shin ang mga iniisip ni Toramaro, napailing siya at nasabi sa isip, malayo pang tatahakin ng batang ito para maging tunay na fan ni Sakamoto. Pagkatapos ng anunsyo ng mga pumasa, lumapit ang flight attendant na isa ring admin at sinabing magsisimula na ang JCC School. Sa loob ng 3 buwan, pinayuhan niya ang lahat na kumpletuhin agad ang kanilang mga papeles bago magsimula ang klase. Dagdag pa niya, kung kasalukuyang naka-enroll sa isang paaralan, huwag nilang kalilimutang kunin ang kanilang mga credentials. Sumang-ayon naman ang lahat. Maya-maya, nagising si Shinaya. Tinanong ni Usami kung gising na at ipinaliwanag na pagdating ng helicopter ng JCC, siya ay ihahandle at isasakay papunta roon. Nagkomento si Mafuyu na mas mabuti pa raw patayin na lang si Shinaya. Nagulat ang lahat nang biglang umiyak si Shinaya at sinabing masakit ang buong katawan niya. Nagtanong siya kung ano ang nangyayari at ano ang nangyari sa kanya. Napakulit noon ni Sakamoto at ang iba sa reaksyong iyon. Sinabi ni Usami, "Huwag mo kaming paglaruan. Alam mo ba kung ilang tawang pinatay mo?" Sumagot si Shinaya na wala siyang malalang test. Ang natatandaan lang daw niya ay nakita niya noon ang isang advertisement para sa isang magandang gig sa internet. Kailangan niya daw kasi ng pera pambayad sa kanyang student loan. Doon lang niya na-realize na may utang pala siya kaya pumayag siya sa trabaho. Tinanong ni Sakamoto si Shin kung ano ang tingin niya. Sinabi ni Shin na mukhang hindi nagsisinungaling si Shinaya. Tila ba ay wala talagang alam sa nangyari. Idinagdag pa ni Shinaya na may kutob siya na natrick siya ng isang suspicious na tao na tinawag niyang Dear Guy. Tinanong ni Sakamoto kung sino ang tinutukoy niyang Dear Guy. Sabi ni Shinaya, isang lalaking nakasuot ng deer mask at isang gwapong lalaki na may puting buhok at puting suit. Agad namang naisip ni Shin na si X ang tinutukoy. Tinanong ni Sakamoto kung bakit nila pakialam ang test. Sagot ni Shinaya, hindi niya alam. Pero nang tiningnan niya ang kanyang cellphone, nakita niya na binadan siya para sa trabahong iyon. Habang ginagamot si Kaji, sinabi nito na narinig niyang may binanggit tungkol sa scouting. Natuwa si Shin na gising na si Kaji. Ipinaliwanag ni Kaji na sa tingin niya, layunin ng kalaban na mag-recruit ng bagong miyembro para sa kanilang grupo kaya nila pinilahadit ang test. Hindi lang niya alam kung sino ang target nilang i-recruit. Napaisip si Sakamoto na, recruiting new members. Ano ba talaga ang plano ng mga yon? Sinabi ni Shin na magandang tanong yon. Sagot ni Sakamoto, ang magagawa natin ngayon ay magpatuloy sa pagpunta sa JCC upang maghanap ng clues na magdadala sa kanila kay Slur or X. Sumang-ayon si Shina, tama po. Samantala, sa isang abandoned warehouse, tinanong ni Uzuki kung totoo nga bang sumali si Sakamoto sa test. Sagot ni Kashima, oo. Kaya sinabi ni Uzuki na hindi niya gusto ang ideyang iyon. Sumagot si Kashima na, with all due respect, mahalaga ba talaga si Sakamoto? Ipinaliwanag ni Uzuki na alam ni Sakamoto ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, na siya ay Uzuki at nakakahiya kung meron lang taong may alam tungkol sa iyong nakaraan. Kaya nga inutusan niya si Kashima na kung meron mang mga record niya sa JCC, gusto niyang tuluyan itong burahin. Sumagot si Kashima na, masusunod po. Idinagdag pa niya na kung hindi lang sana sinaktan o binalian ni Gaku si Shinaya, maalo pa sana nilang gamitin si Shinaya para makapag-infiltrate sa JCC at burahin ang mga record ni Uzuki. Walang pakialam si Gaku at sinabing scouting mission lang naman talaga ang ginagawa nila.
Tinanong ni Slurpong may nakita bang posibleng i-recruit. Sagot ni Gaku, "Well, may dalawa akong nakitang okay ayon sa tingin ko." Pagkatapos dumating na ang helicopter para sunduin ang mga natitirang testers. Inanunsyo ng staff na oras na para sa medical exam ng lahat. Sasakay ang testers sa helicopter ng pares-pares. Bago sumakay, luhapit si Akira kay Sakamoto at nagpasalamat, sinabing hindi siya papasa kung hindi dahil sa kanya. Idinagdag pa niya na gusto niya pang malaman ng tungkol kay Ryunao kapag nagkita-tita sila muli sa JCC school. Sumagot si Sakamoto na, "Sure." Samantala masaya naman sina Akira at Kill Baby dahil nilulook forward nilang magkasama silang lahat papasok sa school. Tinanong ni Shin kung Mafuyu ay okay lang dahil napuruhan lang siya ni Shinaya kanina. Sagot ni Mafuyu na okay lang, sabay nagpaalam. Naisip naman ni Shin na ang bilis ng pagpapaalam ni Mafuyo. Ine-expect pa naman niya na magiging medyo emotional ang kanilang goodbyes. Matapos niyan, pinangunahan ng lalaki sina Toramaro at Mafuyo patungo sa helicopter na kanilang sasakyan. Napansin niya na medyo pinagpapawisan si Mafuyo at mukhang hindi maganda ang pakiramdam nito, kaya sinabihan niya ito na bilisan ang pagsakay. Umalis na nga ang helicopter at nagpaalam na rin si Kill Baby. Sa loob ng helicopter, tinanong ni Toramaro si Mafuyo kung bakit namumutna siya. Sagot ni Mafuyo na oo, pero nakakapagtaka kung bakit sila dalawa lang ang pinasakay rito. Sabi ni Toramaro, hindi niya alam, baka malapit lang daw sa kanilang bahay. Habang nagsasalita si Toramaro, may narinig silang boses na nagsasabing narito ang batang lalaki at babae pagkatapos ng isang laban. Sa harap nila ay asul na kalangitan at ang kanilang imahinasyon ay nakatuon sa bagong paglalakbay. Punong-puno ang kanilang puso ng pag-asa pero alam nilang may nagtatago ring panganib. Lumabas na ay galing pala sa pilot ng helicopter si Kanaguri na ikinagulat ni Mafuyo. Tanong ni Toramaro, "Sino ba talaga itong taong ito?" Sagot ni Mafuyo, "Umalis na tayo rito," at inalis ang kanyang seatbelt. Ngunit bigla siyang sinakal ng isang lalaki na nagbabala na huwag gumawa ng kalukuhan. Tumigil naman ang lalaki nang ipaliwanag ni Kanaguri na dapat maingat sila. Ang lalaki ay kilala bilang Carolina Reaper at ipinakilala kay Mafuyo at Uzuki bilang bagong espesyal na kaibigan na sasamahan sila sa kanilang misyon. Lumabas ang twist na bunyag na ang tropa ni Uzuki ay nakakampi pala kay Kanaguri, isang miyembro ng Order. Isang panibagong kalaban at hamon ang naghihintay sa mga bida at malinaw na may masamang plano si Uzuki sa mga bagong estudyante ng JCC. Kaya tutok lang sa susunod na mga chapters dahil siguradong mas marami pang matinding laban ang darating. At dito muna natin tatapusin ang recap para sa chapters 71 at 72 ng Sakamoto Days. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutan like, comment at subscribe para sa mas maraming pang updates. Maraming salamat, ito si Mr. Anime at makita-kita tayo muli sa susunod na episode.